bali ito yung yung na-convert na galing sa PDF. Kung meron siyang dimension, i-double check nyo din tong tama yung niya, yung scale. So meron siyang 3 mm na kulang. So okay lang yan kasi 3 mm lang naman. Ibig sabihin yung scale na import natin is tama siya. So next step, example na convert nyo na. Explode ko muna, naka-block pala siya. Yun, tapos na. So, i-delete ko lang yung yung title block. Kasi hindi na siya isasama sa drawing, sa design. So, pagka na convert nyo na, next step, gawa kayo ng layer. Type nyo lang LA, layer. Tapos mag-create lang kayo ng new. So, ito yung magiging layer nyo. Tapos yung kulay niya, i-set nyo lang muna as default green. Tapos yung thickness niya, yung line width niya, gawin yung 0.5. Para pagka na-print na siya, makapal siya. Tapos next na layer is yung sa hatch naman. Kulay, ganun pa rin, green. Tapos thickness, i-default nyo lang siya. Tapos yung transparency, palitan nyo ng from 0 gawin yung 60 para hindi siya matingkad sa sa drawing window. So ito lang, itong dalawa lang yung layer nyo. Meron pa pala yung magiging layer ng yung drawing. So
ili-layer ko siya as roof. Roof garden level irrigation plan. So pagka merong 6-story example, so ikaka-copy ko lang siya, tas gawa ako ng palitan ko lang to. Example, gumagawa kayo sa 6-story, so gawin nyo lang 6-story irrigation plan. Tapos yung kulay, gawin nyo lang yung ito, yung color 252, gray color. Yung lahat kasi ng baseline, lahat ng services, example, plumbing, fire protection, duct, aircon, air conditioning, lahat yon ang kulay ng baseline is laging kulay gray. 252 yung kulay. So susundan din natin yung standard nila, 252. Tapos click OK lang. Yung line type continuous, tapos yung line weight default lang din. So yun lang. So ngayon, next step, i-apply ko yung layer na ginawa ko dito para maging gray color siya. Medyo malaki yung file. So, i-apply ko lang yung layer na ginawa ko. Saan yun? Ito. By layer para maging gray siya lahat. Medyo mabagal, malaki yung file. So, lahat by layer lang lahat. So, pag okay na, gagawin ko lang siyang block ulit. Iba-block ko siya. So, type B sa block. Tapos, papangalanan ko lang siya ng roof garden. Garden level irrigation plan.
Tapos okay. So okay na siya. I-set ko lang yung layer na ginawa ko. Para pagka example marami kayong drawings dito, pwede nyo siyang i-off. I-off nyo lang siya. So automatic siyang mawawala. Para hindi maghang yung PC nyo. Example, meron kayong ito 6-story tapos 5th, 4th. So, parang ganon. So ito i-layer nyo din siya. Ito layer. Para pwede nyo siyang i-off pagka hindi nyo siya kailangan. Para hindi maghang yung PC nyo. So, pwede ko siyang i-lock. I-lock nyo minsan para hindi nyo ma-delete. Kasi pag naka-lock siya, kahit delete nyo siya, hindi siya ma-delete. So, proceed na ako sa ngayon sa tracing nung iti-trace yung mga planter box. So, isi-set nyo lang itong layer na to, yung ginawa yung layer na area. So, create na ako ng polyline. I-trace ko na yung planter. So, example lang to, yung pag-trace ng planter box. So pwede nyo siyang i-close, type C sa close. So after nung pag-trace nung planter box, i-hatch hatch na ang kasunod nun. Next step is hatch. So hatch, tapos punta ka lang kayo dito sa under predefined siya kasi pagka user define ibang yung lalabas dito. Maggagawa pa kaya ng custom hatch pattern. So punta lang kayo dito sa predefined tapos under ng swatch yung color by layer nyo na lang kasi yung ginawa nyong layer is hatch. Tapos hatch pattern, click nyo lang to, lalabas itong window na to. So maraming hatch pattern. So sa zoning, example sa zoning, marami na kasing pagdating sa zoning, iba't ibang hatch pattern na yung gagamitin nyo. So example ko lang muna to. Ang skill niya, kasi naka-millimeter tayo, i-default nyo muna. Ang default pala is 1. Pero gamitin nyo muna ay 100. Pagka medyo malaki yung scale, i-adjust nyo na lang. Ito. Tapos layer. Hanapin nyo lang yung ginawa nyong layer kanina na ito. Tapos transparency by layer. Tapos automatic na lalabas itong na to, value na to, 60. Kasi yun na yung ginawa nyong layer kanina. Tapos dito naman
create separate hatches lang. Kasi pagka associative siya, pagka multiple planter box yung i-hatch nyo at one time, isang hatch lang yung magiging kalalabasan niya. So para hindi madoble yung trabaho, gamitin nyo lang to, create separate. Tapos pwede ring add pick points pagka na hindi siya pwedeng gamitin ito, add select object. Kasi minsan hindi mag-a-apply ito eh. So minsan ginagamit din ito, add pick points. Pero normally ito yung ginagamit ko. Tas direct nyo lang i-select yung polyline, yung closed line. So pag na-select nyo na, enter lang, tapos okay. So ito na yung yung planter box na mayroong irrigation system. Ito na siya. So ito yung sa PDF, yung importing ng PDF. So punta naman tayo ngayon sa sa yung CAD file naman. So same process pa din. Example, meron kayong CAD file. Yung mga ganito, yung mga revision cloud, pwede nyo nang i-delete. Hindi naman siya kailangan. Tapos yung mga section mark, pwede nyo rin silang i-delete. Kasi hindi kasama sa atin yun. Architectural kasi yun eh. So, ito kopyahin ko lang para sa sample natin. So, ganun din. First step, gawa kayo ng layer. Layer nung yung label na to. So, nasa 6 story ako. Mag-new lang ako, tapos 6 story irrigation plan. Tapos yung kulay, ganun pa rin. 2.5 to. Line type, continuous. Tapos ito, default lang. Yung line weight. Tapos transparency, 0 lang. So, gawa lang ulit ako nung nung layer nung landscape area. So, yung kulay niya, green. Number 3. Tapos yung line type, continuous. Yung line width, kapalan nyo ng konti. 0.5. Tapos next layer, yung hatch naman.
So ito magiging default siya. Pagdating sa ads, default na yung gagamitin nyo. Tapos transparency 60 pa din. So once na set up nyo na, gawin nyo lang tong gray color. Tapos hanapin nyo yung panibagong layer na 6-story irrigation plan. Apply nyo lang siya. Tapos by layer color, by layer yung line weight. Yung line type, hayaan nyo na lang siyang ganun kasi minsan ito is yung grid line. Yung grid line is nakaano siya minsan eh. Ganito siya. So yung original niya is nakaganito siya. So ibig sabihin nito naka-block siya. Kasi pagka in-explode ko siya, mangyayari lalabas ganito. Hindi yung number. So ang gagawin nyo, click nyo yan. Tapos punta kayo dito sa Express. Express tapos blocks. Explode attribute to text. Kasi naka-attribute siya eh. Itong ano na to, naka-attribute siya. Lahat kasi ng file na to is extracted galing sa Revit. Lahat ng to is extracted siya galing ng Revit. Pero hindi tayong gumagawa nito galing sa sa main contractor. Kasi meron silang sariling BIM modeler doon. So sila yung mga nagmo-model nito. Kaya minsan pagka-extract sa Revit, ito yung lumalabas. Naka-attribute siya. So kailangan nyo siyang explode muna gamit itong Express. Kasi pag dinirect explode nyo, ito yung lalabas. So pagka naka-encounter kayo ng ganito, yung naka-attribute siya, punta lang kayo dito sa sa Express, blocks, explode attribute. So yung original number na yung lalabas, may edit nyo na siya. Tapos mababago yung mga properties niya. So yung kanina dinirect ko na in-explode, ito yung lumabas. So pagka na-green ito, minsan hindi siya sa isang explode lang, hindi siya na-explode yung mga to blocks. Minsan kasi naka-blocks tong mga to eh. Pagka galing sa Revit, minsan to naka-blocks mga to. Kasi lahat ng mga doors, mga ibang elements sa Revit, pag in-export mo galing ng Revit, nagiging block siya pagka family siya, yung RFE file. Kasi itong mga to RFE file ginamit eh. So explode nyo lang siya ulit. Tapos i-apply nyo lang ulit yung yung layer na yon. To. So pagka nag-gray color na lahat, pwede nyo na siyang i-block, gawing black. So i-rename ko lang siya na gagawin ko lang siyang 6-story irrigation plan. Then click OK. Naka-attribute siya, madaming attributes. So next nyo lang. Next, tapos click OK. Tapos bumalik na. Bumalik na yung number kasi kanina naka-attribute siya. Kanina in-explode ko, bumalik siya. So pagka in-explode ko siya ulit, babalik ito. Since ginawa ko siya ulit na black, so bumalik yung numbering. Pero lahat naging 1 na, hindi na yung sunod-sunod. So pagka tapos na yung black nyo, click nyo lang, tapos apply nyo ulit yung ito.
para pwede nyo siyang i-lock. Yan. Para hindi nyo siya ma-delete. Pagka accidentally na-delete nyo siya, hindi siya ma-delete pag nakalock siya. So next step, i-trace natin ulit yung landscape planter box. So i-set up natin yung layer na landscape area. So next, tracing na natin yung planter box. So C, close. Ito i-drag nyo lang to pagka Pwede nyo namang i-direct na example line, di ba? Polyline. So pwede nyo namang gawing ganyan na lang, polyline na lang. Kahit hindi na kayo mag-arc. Pwede naman yon. So mag-sample ulit ako ng isa. Ito, katulad nito, may column. So itong planter na to, saka ito, mayroong column in between. So kailangan nyo siyang paghiwalayin. So ititrace ko lang to. Ito pwede nyo ng line na lang gamitin nyo kahit huwag na kayong mag-arc close. Kasi sa actual construction, ito yung gagawin nila. Yung planter box, ganyan din yung magiging niya, profile niya sa actual. So next planter, ito din. Trace nyo lang din. Yan. Yan. So ito yung magiging niya. Meron pa doon isa. Yan. So after nung tracing nung ito pa pala. Dapat pala sundan yung column. Yan. So next step, apply nyo lang yung hatch nyo lang. So by layer, ito set nyo lang yung layer na ginawa nyo, hatch. Tapos automatic na lalabas yung niya, yung transparency niya. So ito, set up nyo lang default 1. So gawin nyo lang 100. So ito, example ko muna itong associative. Ipakita ko kung yung pagkakaiba na lang dalawa. So example, meron kayong multiple planter box, ginamit nyo yung associative. So yan yung mangyayari. Isa lang siya, magiging isa lang siya. Pagka nag-zoning na kayo at yun yung ginamit nyo, hindi nyo siya mahihiwalay. Example, ito yung zone 1. Example, zone 1 nyo yan. Tapos ito yung zone 2 nyo. Ito, hindi nyo siya mahihiwalay. Example, zone 2. So, yun yung disadvantage ng associative. So, ang gagamitin ko ngayon, yung ito, create separate hatches. So, kahit na sabay-sabay ko silang lahat i-hatch, hiwa-hiwalay siya. Yan. So, pwede nyo na siyang gawin yung zone 1 kulay saka zone 1 kulay. Pwede nyo siyang gawin ganon. So, yun yung kaibahan ng dalawa. So, yun yung yung dalawang way ng
gawa ng ano, ng trees nung area. So pagka PDF siya, import nyo muna, tas ganito yung gawin nyo. Kulay gray lang. After nyo ma-set up to, yung baseline nyo, base drawing, proceed kayo sa ano, sa trees ng planter. Tapos hatch. Pag direct CAD file naman, yung binigay ko sa inyo, direct nyo ng ano, gawing gray color yung ano, yung base drawing nyo. Tas ganun din. Proceed na kayo sa ano, layering, tapos tracing ng planter, tas hatch. May tanong po ako. Oo, ano yun? Di ba po, una is nag-send po kayo sa akin ng PDF. Oo. Then natapos ko na po yan. Mm. Tapos, yung sa MSCP file na binigay niyo po sa akin kagabi. Ito yun. Yung CAD file, ito yun. So, dyan na lang ulit ako gagawa. Kasi yun, ano na training lang. Hindi. Ano po? Mas magandang gawin na gamitin na itong CAD file. Okay. Mas accurate siya. Pero pagka walang binigay na CAD file yung Mincon. So yung PDF ang gagamitin natin. Mano-manong gagawin. Oo. PDF. Oo. Convert mo muna, tas saka ka mag-trace ng ano. Pero since merong binigay yung Mincon, nag-request kasi ako kung meron silang ano free naman daw, walang bayad. So binigay sa akin. Oo. Kasi minsan yung mga Mincon dito napapakiusapan naman Merong mababait, merong hindi mabait. So ito na yung gamitin mo, yung CAD file na binigay ko sa'yo. Kuya, yung sa ano po pala, yung sa area, separate din po ba? Separate yun. So pagka example yung buong Mississippi, nakuha mo na lahat yung area, ganito na yung gagawin natin. Open ko lang yung sample design. Yung in-upload ko sa grupo dati na CAD file. So ito na yung yung finish design. Sample itong MSCP na to. Meron tayong roof garden, merong mga planter box sa lower floor level. So ito na yung yung zoning na tinatawag, yung i-design na natin yung yung system. So ito, yung ginawa natin kanina is tracing pa lang nung yung mga planter boxes. So pagka tapos na, proceed na tayo sa zoning design. Ito na siya. So example, itong planter na to, one zone siya. Sa 50 mm pipe, hindi ko pa nasisin sa inyo to
Nakikita niyo yung Ah, screen ko? Pa-check nga po kuya kung gumagalaw yung screen niya. Parang di po gumagalaw. Hindi niyo nakikita? Andali lang, isi-share ko lang. Yan, nakikita niyo na? Ayan po, ayan po. Opo. So, 'di ba yung na-discuss natin last week tungkol dito. So, yung 50 mm ang maximum flow rate niya HDPE pipe. So, meron tayong tatlong iba't ibang klase ng pipe material. Is pipe, stainless steel, HDPE. HDPE yun yung polyethylene pipe, high density polyethylene pipe. Tapos pangatlo yung UPVC pipe. So sa project na ginagawa natin ngayon, kasi HDB project siya government project siya. So ang ginagamit namin is itong dalawa, stainless saka HDPE. So sa 50 mm pipe, ito lang yung dalawang pipe na ginagamit namin sa HDPE pipe, 50 saka 25. So itong 50 na to, yun yung main line. Main line, tapos ito is sub main line. Sub main line siya. So pagka titignan natin sa drawing, 'di ba ang maximum flow rate niya is 50 mm. Sa 50 mm ang maximum flow rate niya is 128. Sa 25 naman 31 liter per minute yung flow rate niya. So babalik tayo sa drawing. Yung drawing nakikita nyo? Hindi din. Hindi po, engineer. Yan. Ayan po, ayan po. Meron na po. Yan. Okay, so so meron tayong legend. So ito yung legend natin base dito. So yung blue color na legend, yun yung 50 mm na pipe natin to, HDPE. Yan. Tapos yung pink color, yun yung 25 mm na subline pipe, submin pipe. So doon sa sa 50 mm, ang maximum na area natin is, open ko lang yung Excel file ulit. So ito yung yung flow rate per zone. Tapos ito yung area niya. Ito yung emitter flow rate. Yung emitter flow rate yan yung yung flow rate ng system, yung drip line system. Ito yung flow rate niya 2.3. Bubuksan ko yung catalog. Nakikita niyo yung catalog? Hindi.
Wala pa po kuya. Ito, kita Ayun nyo po. na. Yan, Oh, meron so, na po. so ito yung ano, yung drip line na tinatawag ito. Itong brown color na to. So yung specification niya is ito. Ito yung ano, yung spacing, yung between ng emitters. Tapos ito yung pressure niya, 2 bar. Tapos ito yung model niya. So sa model meron dalawang model. 16 saka 20. Yung 16 yun yung ano, yung diameter ng pipe. So ang ginagamit natin is 16 lang. Tapos ito yung specs niya. So yung flow rate niya is ito. 2.2 liter. So ito yung flow rate niya. Ito yung gagamitin natin sa design na flow rate ng drip line. Tapos ito yung pressure niya. 2 bar. So balik ulit ako sa ano, sa Excel file. So ito na yon yung emitter flow rate yung kanina doon sa drip line. Tapos spacing, emitter spacing 300. Tapos yung drip line spacing, yun yung ano, yung pag i-install na yung drip line yung brown color kanina. So yung magiging spacing niya is 300 minimum. Minimum 300 spacing ng ano laying ng ano drip line. So example ito, meron akong area na 65. Yung drip line spacing niya is 300. So meron akong flow rate na 27. So pag check ko yung 25 mm pipe, meron akong 31 na flow rate. Yung design ko 27, so safe pa rin siya. Itong value na to, emitter spacing, constant yan. Constant siya. Ito lang yung varies, yung drip line spacing, varies yan. Pwede siyang 400 or 350 or 400. Maximum is 500. So ang minimum niya is 300. Tapos maximum is 500. Depende sa ano sa planter box profile. Kung maluwang yung ano, malaki yung planter box, nasa 350 siya. Pagka makitid siya, 300 lang yung ano, spacing. So sa 15 mm pipe, 128 yung maximum natin. So example ito 285, 121 lang siya. 128, so gawin ko lang siguro 300. So lumabas 127. So pasok pa rin siya. Yung emitter, meron isang model, ang spacing niya is 0.35. Tapos yung standard design namin is 0.35 din yung spacing ng ano drip line. So ito tataas siya. Gawin kong 375
or 380, 385. So 385 lang yung ano, yung gagawin yung maximum na area. 120, 128, 120. So 385 lang, gawin nyo lang 385 para malaki yung ano magiging allowance niya. So yung maximum flow rate nyo is 120 nyo na lang, 120. Tapos yung area niya is 385. Balik ako doon sa ano sa CAD file to. So pagka izo-zoning nyo na siya, ito na yung kalalabasan niya. So i-check nyo yung example, itong planter na to, yung kulay na to. 155. 155 siya. Dito sa roof na to, sa level na to. 155 kasi sinama yung ano yung planter dito sa baba. Yan, sinama niya sa zoning. Pero yung sa case mo, Ben, ihiwalay mo na lang yung ano itong mga nandito sa ano sa labas ng MSCP ng building, yung mga perimeter, yung mga planter box sa perimeter, ihiwalay mo na lang yung zoning niya. Example sa side na to, example umabot ng 200, so gawin mo lang siyang 1 zone. Tapos sa side na ito, from label, example label 6 to label 2, may planter, i-check mo siya kung nasa 200 plus siya. Kuya, ano po yung 200 area? Oh, yung area per zone, area per zone. So i-1 zone mo na lang siya. Tapos example dito din, pagka umabot ng 200 plus, gawin mo na lang din isang zone. Ihiwalay mo na siya dito sa zone, dito sa upper roof label. So dito, i-zoning nyo na lang yung mga planter, ihiwalay nyo yung zoning. Katulad nito. Kuya, may tanong ulit ako. Ano yon? Paano namin po i-assume yung zoning? Yung zoning. Opo. Yung assume kung saan lang yung area na yun. Parang gano'n. Kayo yung ano, yung magde-determine kung example itong planter na to. Example yung planter na to is 156 pa lang siya. So pwede kong isama ito. So 250 siya. So ibig sabihin, i-close ko na siya as 1 zone. Kasi umabot na siya ng 250. So yun na yung isang zone. Yun na yung isang zone ko. Tapos sa next zoning mo, example ito. Ang area pa lang niya is nasa 80 pa lang. So hanap ka pa ng ibang planter na pwede mo siyang isama sa zone na ito. So, Na mas malapit. Oo, na mas malapit. Na mas malapit, tama, yung mas malapit. Kasi pagka malayo ka na, example, nandito yung isang zone mo, tas isasama mo to, yung pipings mo, mahaba na. Kasi sa design, i-consider natin yung economical design. Parang sa ano din, sa structural design din. 'Di ba? Pinipili natin yung economical design. Opo. Oo, ganun siya. Rebars din yan. Oo. Hindi natin pwedeng over-design din siya.
saka under design. So nasa ano lang siya, canonical design. Okay po. Kasi para hindi tayo mag-over dun sa budget nung project. Kasi pagka over design siya, mag-over tayo sa budget. So wala tayong kita, ganun ba? So, isang objective namin para malaman yung zoning is yung dadaanan ng mga pipes. Oh, example ito. Kasi itong mga empty na to, ano yan, yung footpath yan. Footpath. Opo. Footpath ang tawag nila, oo, or walkway. Footpath saka walkway ang terminology nila dito eh, itong mga to eh. Yung mga yan. So lahat ng mga tao dito maglalakad. Oo, kasi lahat tong mga to is garden siya. Garden lahat mga yan. So another example, itong zone na to. Ito yung itong malapit na area. So ito yung isasama mo, 146. So mababa pa. Sama ko ulit yung nasa taas. Mababa pa rin. 200. Pwede pang dagdagan. Ayan, 253. Kasi ang maximum natin, di ba, 280. So pwede pa, 265. Pasok pa. So gawin mo siyang ano. Ito is isang zone na lang to. Ganon siya. Ganon yung pag-zoning. Pag-zoning. So, titignan mo kung saan yung mas malapit na planter box na pwede mo siyang isama sa isang zone. Para yung pipes mo maiksi lang. Tapos, iwasan nyo ding dumaan yung mga pipe sa sa example, ito staircase. Hindi pwedeng dumaan yung pipe dyan. Kasi fire yan eh. Hindi inaalaw ng fire protection authority. Column, bawal din mag-penetrate. Kung meron kayong makitang column, example ito, planter to planter, di ba? Meron kang column dito sa gitna. Bawal kang mag-penetrate. Bawal mong i-penetrate direkta yung pipe dito. Hindi pinapayagan ng yung structural consultant. Lalo na pagka malaking pipe, bawal mag-penetrate sa column. Beam, pumapayag sila sa beam. Pumapayag silang mag-penetrate sa beam. Pero sa column, structural column, bawal. Kasi ganyan? Ay, sorry po. Sige. Tanong ko po kuya, sorry po. Sige. Ano po yung ganyan na merong column na nasa gitna? Paano po yung arrangement ng pipe niya? Dadaan po sa gilid? Oo, sa gilid. Dito mo siya idadaan gilid galing sa taas. So yung supply mo kasi is manggagaling dito sa taas. So example ito siya. Ito siya. So sa gilid ng column mo padadaanin dito. Dito mo siya padadaanin. So meron kang dalawa kabilaan na pipe. Isa dito, isa dito. Kasi bawal kang mag-penetrate sa column eh. Kaya may next na tanong pa ako. Oo. So, lahat po ng tubig is manggagaling sa taas? Yung supply mo kasi yung tangke natin is nasa taas. Yung mga ito yung tank, ito yung mga pump. So ito yung mga equipments natin. Meron tayong tank, meron tayong pump. Tapos ito yung pressure vessel para ma-maintain yung pressure ng system. Itong filter naman, ito yung panglinis ng tubig. Example, madumi yung tubig.
may mga Solid objects. kalawang-kalawang, Mm. lilinisin niya muna bago niya ilabas dito sa pipe na to. Bago niya i-distribute sa mga landscape para hindi magkakaroon ng chokage. Kasi pag may mga batong maliliit, maaring mag-choke yung mga pipes. Tas pagka malakas yung pressure, yung mga connection dito magsisitalsikan. Yung mga joints. So kaya meron tayong filter. Sa design nyo, pwede nyo nang gawing i-copy nyo lang. Copy nyo, tas i-paste nyo na lang dun sa ginagawa nyong design. Example, pagka single tang lang siya, pwede nyong i-delete to. Pwede nyong i-delete yan. Pagka single tank lang siya. Yung pump naman, standard naman na one duty, one standby. O dalawa yung magiging pump. Example, itong pump na to, gumagana siya tas biglang nag-breakdown. So automatic magsi-shift siya dito sa sa pangalawang pump at ito yung yung gagana ngayon. Kaya ginawa siyang one duty saka standby. Yun yung function ng dalawang pump. Hindi sila nagsasabay na umaandar. Ito muna, tas pag nasira, automatic magsi-shift siya dito sa isang pump. Tas ito naman yung yung control panel ng pump. Ito naman yung power, yung circuit breaker na tinatawag sa atin. Ang terminology nila dito is isolator. Ang term natin sa atin is circuit breaker. Ito. Tapos ito naman yung controller natin. Yung irrigation controller. Tapos meron tayong rin sensor. So ang function nito, pagka umuulan, madidetect niya yung ulan. Tapos i-stop niya yung buong system. Hindi siya magdidilig. Yun yung function niya. Oo. Kaya may next na tanong pa ako. Oo, sige. Yung as of the moment, yung objective po namin is yung mag-zoning muna. Oo. Tapos yung the next po kasi dun is yung sa pipings na po. Oh, Tama po ba? pipings. Yung Oo. nagde-design. So, after nung zoning, ilalagay nyo na to itong mga solenoid valve. Ito yung tinatawag na solenoid valve, yung automatic control valve. Ilalagay nyo na siya kung saan malapit doon sa mga nagawa nyong zoning. So example, itong na to, ito zone 1. Ito yung zone 1 ko. Yung zone 1 ko is itong kulay na to. Yung ito yung zone 1 ko. So ngayon, dito ko nilagay yung control valve ko. So mula doon sa control valve, patatakbuhin ko yung pipe papunta dito. Hanggang maabot dito sa planter na to. Dito. So meron tayong nakikita nyo, meron tayong dalawang kulay ng 'di ba, ng pipes. Ibig sabihin ito yung 50. 50 ka dito. Tapos mag-reduce ka na ng 25 kasi maliit na yung mo dito yung area mo 'di ba, yung pakita ko lang ulit, 'di ba, yung 25 natin is 31, 'di ba? Tapos ang area natin is 65 or gawin kong 100
Kasi ito is 0.35 siya. 0.35. So, 31. So, 100. Babalik ulit ako sa CAD file. I-check ko to. So, 80. So, magre-reduce na ako. I-reduce ko na siya ngayon sa 25. Reduce na siya. Hindi mo na kailangan dalhin yung 50 mm pa hanggang dito sa planter na to. Kasi maliit naman na eh. Pasok pa rin yung flow rate niya, 20. Yung area natin, maximum natin is 100, di ba? Yung area natin is 80 lang. So, pasok pa rin siya. So, hindi mo na yung kailangang idalhin pa yung 50 hanggang dito sa planter na to. So, dito, i-reduce mo na siya ng 25. Reduce mo na siya ng 25. Tapos ito yung PDC, yun yung mga point connection ng nung supply, saka yung brown color kanina na pinakita ko yung drip line. Ito yon. Diyan na siya magdi-drip, kuya. Dadaan yung tubig. Oo, dadalhin sa landscape. Magbibigay din ako ng magsisend ako ng mga sample photos, yung mga nagawa na sa site installation, yung mga finished product na para meron din kayong idea. Itong PDC, ganyan, yung solenoid valve, yung rinse sensor, ganun. Mag-send din ako. So, ganun lang yung pagde-design. Una, pag PDF siya, import nyo lang PDF, tapos gawin yung gray yung layer. Okay. Tapos, landscape area, tapos landscape hatch na layer, tapos yung layer nito, magiging layer nito. Tapos gawin nyo lang black. Pag na-black nyo na, proceed na kayo sa next step. I-trace yung mga planter boxes. Tapos i-hatch nyo na rin. So pagka na-hatch nyo na, proceed na kayo sa zoning. Mag-proceed na kayo sa zoning. So sa zoning, kayo na magdi-determine nun kung paano yung zoning nun. Basta ang objective nun, yung dapat magkakalapit lang yung yung planter box sa isang zone. Para yung pipings nyo is maiksi lang. So after zoning, next step, yung location na ng ng mga solenoid valve, yung control valve. Ito yung mga control valve natin. So ilalagay nyo na siya kung saan yung malapit sa landscape dun sa planter. Itong red color naman, ito yung conduit. So ito yung wire, lahat ng cable na nandito sa pipe na to. Kasi itong control valve na to, kailangan ng electric to para mag-activate siya. Kaya meron tayong cabling na tinatawag. Itong main line na to galing sa pump, mag-i-stop siya doon sa solenoid valve, doon sa kung saan yung location ng control valve mo, mag-i-stop itong main line mo na galing sa pump. Kasi ito galing sa pump eh. Yan yung magiging supply mo ngayon dito sa control valve na to. Pati yung cabling mo, yung conduit pipe mo, mag-i-stop din kung saan yung location nito. So, ganun lang. So, zoning. Una, zoning. Tapos, pangalawa, yung location ng control valve nyo. Pangatlo is yung pipings na. Pipings, proceed na ako sa piping routing. Piping routing. So, ganun lang. Ganun lang kasimple. Kayang-kaya nyo yan. Okay. Kaya may next na tanong pa ako.
Ano yun? Tawag po dito. Yung sa pipings naman, tuturuan nyo pa naman po kami, di ba? Kung paano yung yung tama, ganyan. Oh, i-check ko siya. Ating sa mga bulbs, ganyan. Oh, Saan So, yung gawin locations niya. so pagka nagawa niyo na yung zoning, i-message niyo lang ako tas proceed tayo sa pipings, yung location ng control valve nung nung mga pipings. Sige po. So pagka may nakita kayong pump room, ito yung ilalagay nyo, yung mga equipments natin. Ito yung mga nasa loob ng pump room. Lahat ng equipment na to nasa loob ng pump room. Kasi minsan nilalagay din nila sa drawing yung yung irrigation pump room. So ito yung mga nasa loob nun. Kailangan kasi naka-enclose yung equipment natin eh. Kasi minsan may mga public pumapasok sila tas ginagalaw yung mga equipment. Kaya minsan nasisira yung pump kasi walang power. Minsan kinukuha yung pump. O di kulang na ng isa. Kaya minsan ini-enclose Dun sa nila. nananakawan pa ba dyan, kuya? Oh, minsan. Ay? Oh. Kahit may CCTV. Yung mga ibang wala eh. Hindi sila naglalagay pagka yung mga ganito na. Yung mga nilalagyan lang nila, yung mga lift lobby, mga ganun lang. Pero pag yung mga may garden na ganito, wala eh. Hindi nila nilalagyan. Kuya, may follow-up question po ako. Ano yon? Yung sa hatching po, kami po ang bahala doon kung ano yung niya, kung ano yung style niya. Oo, yung katulad nito, 'di ba, mayroon akong iba't ibang zoning. Apo. So, bawat zoning, ibang kulay, Mm, ibang hatch pattern siya. okay. Oo. Katulad Pati yung nito. kulay po. Oh, pati yung nun. kulay kasi pagdating sa installation, pagka isang kulay lang siya, hindi alam nung workers kung alin yung zone 1, zone 2, zone 3, parang ganon. So dapat bawat isang zone, isang kulay, isang hatch pattern, magkakaiba siya. Oo. Ganon. Tapos pag na-zoning nyo na, copy nyo lang to, itong table na to, palitan nyo lang to. Example, yung nakuha nyo is 250. So automatic siyang magbabago yung niya, flow rate niya. Hindi na ba? Kuya, may follow-up question po ulit ako. Oo. Yung drip system performance sheet, yung nasa CAD po ngayon, ano po yan? Galing po yan sa Excel file? Hindi, ginawa ko siyang table. Kasi meron table sa AutoCAD. Ito. Table ito. So dito ko siya ginawa mismo sa AutoCAD. Pwede kang mag-import galing sa ito kasi yung external na tinatawag. Pagka meron ka sa Excel file, pwede mo siyang insert sa AutoCAD direkta. Kaso ka pa noon, magdodoble ka pa pagka meron kang i-edit. I-click mo yung Excel file tas mayroon yun eh, pagka Excel file ginamit mo. Nung una ganun yung ginagawa ko kaso Trabaho. hindi naman hindi alam ng mga kasamaan ko kung paano yung na yon, yung way na yon. So ang ginawa ko, gumawa ako ng table sa CAD file tas kung ano yung formula sa Excel, di ganun din yung ginawa ko. Kuya, may follow-up question po ito. Oh, sige. Ang tawag doon. So, ibig sabihin po, yung Excel file na pinakita nyo po sa amin kanina, for checking lang po yun. Oo. For checking nun. Checking.
Oo. Tapos yung nasa CAD file po ngayon, yan po yung ano talaga, yan po yung design, Yung actual design na galing actual dito. design. Oo, galing na dito. Okay. Sige po. Kuya, yung sa Excel file, yung table na nasa CAD ngayon, yan po yung design ng mga pipes na andyan na mismo Oo, sa yung mga zone. Oo, ito na 'yon. Ibig sabihin yung 'di ba meron tayong 62. Sample 62, 'di ba? Yung flow rate natin 62. So balik tayo sa sa Excel file. Sa 50, 128. Pero sabi ko kanina is ang max natin is 120 lang, 'di ba? 120 lang. So pasok pa rin siya. Pwede nyo yung increase yung pwede nyo pa rin increase ito. Kasi 62 pa lang siya eh. So gawin ko siyang 285. Anong spacing ko dito? 350 by 350. Sa Pwede ata gumagalaw yung screen. Ay, ngayon gumagalaw na po. Nakikita nyo? Yung Excel file? Apo. Yan. So 385. 385 pala, hindi siya 285. So 385. Yung max natin. So meron tayong 120. So ito na yung gagamitin nyo sa zoning. Basehan nyo sa zoning. 385 max na area dito. So pagka nag-zoning na kayo, 385 lang yung nyo. Maximum area ng zones po. So ito, isang zone, 385 na yung magiging basehan nyo. Oo. So, meron pang tanong? Ano po? Tawag dito. Bali yung makukompute po namin sa CAD file na zone, yun po yung i-input po namin dyan po sa Excel file. Para makuha po yung flow rate. Tama po ba, kuya? Hindi na. Pwede nyo nang i-directang i-key in dito. Example, nakakuha kayo ng yung isang zone nyo, mayroon kayong nakuhang 200. Pwede nyo nang pwede nyo nang 200 na 50 mm pipe. So ito na yung basta ang basehan nyo sa zoning is 385. 385 na. 385. Oo, doon sa area nyo per zone. Doon po yun sa sa main pipe po yan, di ba? Oo, sa main pipe. Oo. Okay. 385 na. 385 na siya. Paano po yung input namin sa saan po yung gagalawin namin na input doon sa CAD file? Ito lang, itong zone area lang. Dito lang kayo mag-i-input ng data sa column na to. Zone area lang. The rest, example dito naman, zone number, example meron kayong 15 zone. Add lang kayo. Screen. Insert lang kayo. Ganon. Kuya, paulit po, hindi po gumagalaw yung screen. Hindi ba gumagalaw? Yan. Yan. So ito lang yung sa column na to, zone area yung gagalawin nyo. Example, nakuha yung zone dito, sa zone na to is 300. So input nyo lang 300. Basta ang magiging basehan nyo na area per zone is ito. Tapos ito na yung magiging flow rate niya. Ito na yung flow rate naman, column ng flow rate. So ang flow rate niya is 120. Yan, 120.
Kasi yung pipe size natin is 128, di ba? So gagawin lang natin 120 lang yung maximum. Para may allowance siya. Safe design. Sa design. So example sa column naman na to, zone number. Example, mayroon kayong 10 zone, so mag-add lang kayo. Insert lang. Insert below. So ganyan lang, insert lang. Insert lang. Tapos drag nyo lang to. Automatic na siyang mag-update. Yan. Tapos drag nyo lang ulit to. Drag. Tapos ito 6 minutes lang. Palitan nyo lang ng 6. Tapos ito kopyahin nyo na lang to. Nyo na lang to, tapos palitan nyo na lang ng hatch pattern. Base doon sa sa nakuha nyong hatch pattern, tas kulay base doon sa zoning nyo. Ganun lang. Tas yung example nakuha nyo dito is 300. Key nyo lang. Tas automatic na siyang mag-update dito. Ganun lang siya. Ganun lang siya kadali. Napakadali. Walang ka-challenge. Kuya, may follow-up question po ako. Ano yun? Isang objective natin dito is yung economical na Design. materyales. So design. ibig sabihin, the lesser na zone po natin, yun po yung mas maganda. Tapos yung pipings mo, yung pipe run mo, yung total length ng pipe mo. Okay. Oo. Sige po. So last follow-up question po. Ang pinaka-maximum po natin na area is Ito. 355. Oo, ito. Pinaka-maximum. Max. Maximum na 'yon. Oo. Kasi ang flow rate niya is 120.5. Yung pipe flow rate natin is 128. So at least meron tayong allowance na 8 liter per minute. Any more question? If none, we will end this meeting. Wala na po, natanong na po lahat ni Engineer Dactalero. Sige. So, ganoon na lang. Pagkatapos nyo na yung zoning, message nyo lang ako, tapos proceed tayo sa pipings. Okay po. Sige. Isin ko na lang ulit tong recorded na meeting na to para meron kayong reference. Yung Excel file, kuya, ay isasend niyo rin po ba? Isisin ko yun. Isisin ko na lang sa group. Thank you po. Sige. Salamat. Po, thank you po, Engineer.